guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganon, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan. Yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta, maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng mga starseed, or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka, starseed, Lalo na kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman,
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga 3 soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, dyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga, may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo. Tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng kahit bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo syempre magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung 4, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then 5 naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun. Isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo. Naubos na yung mga niluto mo. Yung mga inaano mong ewan. Ano ba ang meron ka? Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na. Na meron ka ng pera. At pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat na dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. So, Leo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Pero Leo, paalala lang ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway ma-heal nyo ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? Self-love po, ha, Leo. At malamang, Leo, kaya ka narito sa channel ko, or kaya ka naligaw dahil naghahanap ka ng kasagutan. O yung iba sa inyo, dahil sa meron kayong pinagdadaanan, naghahanap kayo ng moral support. At marahil, wala kang malay. Pero ang gabay mo, ang nagdala sa'yo dito. Okay? Kaya huwag mong baliwalain yung bawat opportunity or ang bawat kaganapan na humantong sa iyong kamalayan. Leo?
So, alamin natin kung ano yung parating mong challenges. Okay, yung iyong buhay pag-ibig, challenges mo sa iyong buhay pag-ibig. Leo? The Owl. Meron tayong The Owl. Why? Bakit? Bakit? Anong meron? Bakit? Hindi ka palagi ka lang bang nasa bahay? Hindi ka lumalabas ng bahay? Palagi ka lang nasa loob ng bahay. Puro bahay ang sinabi ko. Siguro hindi ka lumalabas. Homebody ka ba, Leo? A fresh new way of living emerges. Transformation. Ito na lang. Kuha tayo sa gitna. Passion. So, meron tayong transformation, passion, why, the owl. Unahin ko sa single muna siguro. Kung ikaw ay single na Leo, At na sabi ko kanina, palagi ka lang siguro nasa bahay. Nagbabasa ng libro. Ito nakalagay, libro din, no? Pero, mukhang ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala mag-adjust. Baka hindi libro ang ginagawa mo, binabasa mo. Okay, baka internet, or mahilig kang manood. Kung ano may pinapanood mo, hindi ko alam. Pero, nakakita ako sa iyo dito, Leo, na ikaw ang single na Leo na homebody. Kaya, kung palagi ka lang nasa bahay, hindi ka gumigimik, hindi ka umattend ng mga party-party, masasabi ko, paano ka magkakaroon ng karelasyon yan? Leo, hindi ko alam po anong gender ang meron ka, Pero kung wala kang may encounter na tao, then paano ka makakapag-transform, di ba? Mukhang mahirap yung kung meron kang, kung ikaw ang Leo na naghahangad na magkaroon ng karelasyon, kahit sa internet, kahit nasa bahay ka lang, pero, ambawa, sasali ka sa mga, hindi mo sasali, magre-register ka sa mga apps, mga dating apps, mga ganyan, So, as long as hindi ka gagawa ng aksyon, Leo, hindi matutuloy ang transformation na hinahangad mo. Okay? So, yung iba sa inyo, malamang yan ang challenges mo sa buhay pag-ibig mo, Hindi ko rin alam kung ilang taong kang Leo, At Leo, nakakita ako sa iyo, yung iba sa inyo, hindi lahat, dahil meron tayong passion. At saka talagang red siya, red-orange ang color niya. So, nasa lower chakra, meaning, ka lang, masasabi ko workaholic ka. Ikaw rin, masasabi ko na hindi ka talaga lumalabas ng bahay, lalabas ka lang dahil may trabaho. Okay? Lalabas ka lang dahil meron kang routine na kailangan gampanan, pero other than that, wala ka nang gagawin, kundi sa loob ka na lang ng bahay, hindi ka na lalabas. Parang trabaho and bahay. And makikipag-communicate ka lang sa tao, maring iba sa inyo through online, text, chat, ganyan. Baka yung iba sa inyo, nagiging boring din kayo, Nagiging boring, parang palagi na lang kasi ganun at ganun na lang yung everyday life nyo. Hanggang sa tumanda na kayo, umabot na 1 taon, naramdaman nyo, parang kailangan ko ng mag-transform. So, kaya malamang yung iba sa inyo internet, nag-spend time ka, nakakipag-communicate ka sa tao through internet. Yan ang way mo para
magpalipas ng oras or para makapag-transform ka maliban sa everyday routine mo, ano. Maiba naman yung routine mo. At Leo, maaring makaramdam ka na ng stuck ka talaga sa sarili mong routine, sa sarili mong, kahit may karelasyon ka, no, parang feeling mo stuck ka pa rin sa pinaka-routine nyo na magkarelasyon, ano, mag-asawa man kayo. Nakikita ko na naiinip ka sa lahat ng bagay na nakapaligid sa iyo. Maaring gusto mo talaga ng pagbabago ng tanawin, ano, para maiwasan mo yung kasi nakakapagod yung paulit-ulit, ano, yung ginagawa mo or kayo mismo ng person mo, no. Kaya, at saka isa pa, Leo, no, tingin ko sa'yo, lubusan mong binabaliwala ang maraming seryosong aspeto ng iyong buhay, ano. Kaya maigi siguro mas kilalanin mo, mas alamin mo yung part mong gano'n, ano. Maaaring ikaw mismo, ano, Leo, itinutulak mo yung sarili mo. At tingin ko sa'yo, ikaw ay isang ambisyosang tao na nagpupumilit na pasanin yung bigat na meron ka, ano, yung mga masasabi kong responsibilidad mo. Kaya't isinasacrifice mo yung social life mo. Maring hindi lahat sa inyo yung ibang Leo kasi meron kang kailangan panagutan, meron kang kailangan tugunan na malamang na kaya yun na lang yung routine mo. Wala ka na kasing, masasabi ko, wala ka ng freedom. Kaya gusto mo talaga ng freedom, gusto mong lumipad, gusto mong magkaroon ng kalayaan, pero hindi pwede. Nagkakaroon ng limitasyon. Maring hindi lahat sa inyong Leo, ano. So, paki-adjust na lang, ano, Leo. Pero alam mo, Leo, ano, kung talagang gusto mo, meron ka talagang gustong isang bagay na makamit, mapasa kamay mo, maging tao man, or kung ano ba gusto mong samahan, ano. Tingin ko naman, maaari mong subukan mag-take ng risk dito, ano. Ito nakakita ko sa mga baraha. Or, kung super feeling na malungkot ka talaga, ano, lalo na yung Leo, nadala pa ng nakaraan yung karanasan. Kaya, siguro, bawa ikaw yung Leo na kaka-break up nyo lang ng person mo. Or, kung hindi man, meron kayong mga kaganapan na hindi nyo makalimutan talaga. So, Leo, pwede ka namang gumugol ng mas maraming oras sa mga kaibigan mo or sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan mo kasi dito ng transformation. So, kailangan mong baguhin yung kung ano yung nakasanayan mong pamamaraan, pamumuhay, ano, Leo. Dahil baka ikaw mismo, ano, nabe-burn out ka na sa napapagod ka na sa everyday life mo. Kaya mas lalo mong nararamdaman yung depression, desperado, pagkadismaya, na pwede mo namang i-wash out yan, alisin. Hindi mo kailangang ilugmok yung sarili mo dyan. Ano? Nasa sa iyo yan, Leo, kung gusto mo talaga mag-transform, lumipad ng ano, at talagang ilabas yung sarili mong passion, kung ano ba talagang hilig mo, layunin mo, magagawa mo yan. Ikaw lang makakagawa niyan sa iyo, Leo. Ano? Wind activation. Dito meron tayong fire. Dito wind. Parang inihipan. Phew. So, Leo, maaring yung iba sa inyo, ano, mapurol or matamlay ang relasyon nyo, ang ikaw at ang person mo.
Kumbaga dati nag-aapoy kayo pero naihipan na eh. Kaya ito yung apoy na yan, nawala na, ang tawag dito, namatay na yung apoy. Kaya matamlay ang validation ko dito, yung relasyon nyo, sa person mo, kahit sabihin mo pa, hindi ko pa siya person o nanliligaw pa lang sa'yo. Masasabi ko na itong nanliligaw sa'yo, nawala na yung passion niya, yung hilig niya sa ang tawag dito, nawala na yung init ng kanyang damdamin. Yung kung dati na-inspired siya sa'yo, nawala na. Or pwede rin maging vice versa ito, ay nang bahala mag-adjust, Pero yun ang nakakita ko. So, parang yung iba sa inyo, nagsasama lang kasi kayo dahil kailangan. Alam mo yun? Yung iba sa inyo, malamang na nagiging pabaya na kayo sa inyong relasyon. Maaring ikaw, Leo, nakaramdam ka na ng responsibilidad. Nararamdaman mo lang yung responsibilidad dahil kailangan, dahil meron kang kailangan tugunan, or nahihiya ka sa person mo na mukhang feeling mo pabigat ka sa kanya, yung iba sa inyo, tingin ko naman kung hindi ganyan ang inyong sitwasyon, maaaring ngayon pala mangyayari, o yung iba sa inyo dati na ganito na ang sitwasyon nyo, ang relasyon nyo. At saka, Leo, open sa inyo yung mga pamilya nyo, mga kamag-anak nyo. Hindi kayo yung tipong magkarelasyon na kayong dalawa lang. Meron kasing ganong klaseng magkarelasyon. Ayaw, bawa yung si A, ayaw niya talaga ng makikipagsalamuha sa person mo. Mahal ka niya, pero yung family mo, ayaw niya. Alam mo yun? Pakikisamahan niya, pero hindi siya makikisalamuha everyday, or sabihin mo yung parang as a friend. Wala siyang ganun. Parang mahal ka niya, o sige, kakausapin ko sila, ganun lang. Pero ang maliban dyan, hindi ako masyado magiging in sa pamilya mo. Malamang yung Leo, yung karelasyon mo, ganun ang kanyang mindset, Kaya pero ikaw, Leo, nakikita ko naman open sa iyo talaga yung family niya, kamag-anak niya. Tanggap mo yun eh. Nakakita ko yung pagkikare mo sa kanya. Mahal mo siya, Leo. Yung iba sa inyo, lalo na kung mag-asawa kayo or magkarelasyon kayo, magka-partner, magka-live-in. Ang kaso, Leo, maaaring kasi nga naihipan dito, dumating yung yan. Kita mo naman. So, mayroong bigla ang pagbabagong magaganap dito sa inyo. Baka yung iba sa inyo, nagaganap na sa kasalukuyan or ngayon pa lang magaganap ito. Malaking pagbabago. Na it's either na ikaw talaga ang magbago or yung person mo ang totally magbabago. Ano ba to? Maaaring merong pag-uugali itong person mo na nag-trigger sa'yo dito, or sa person mo. Alam mo, itong person mo rin kasi, hindi ka niya rin maintindihan. Malamang na yung iba sa inyo, Pero, meron kayong pinagdadaanan at hindi nyo sinasabi yun. Or ikaw, Leo, meron kang, let's say, meron kang problema sa family, sa trabaho, kinikimkim mo lang yun sa sarili mo. Then later on, siguro napuno ka na. Kasi hindi mo nga sinasabi din dito sa person mo kung ano yung pinagdadaanan mo. Then wala siyang idea dito. Walang idea ang person mo dito. Tapos later, ikaw na lang, bubuga ka na lang ng mo, yung hinanakit mo. Kasi ganyan. Pero paano ka naman maintindihan ng person mo dito, Leo? Nung una, akala ng person mo, maganda ang samahan nyo. Open kayo sa isa't isa. Tapos later on, meron ka naramdaman na parang bigla ka na lang sasabog. Kasi iniipon mo kung ano man yung
sama ng loob na meron ka or meron kang responsibilidad kung sa inyong relasyon man or sa pamilya mo na hindi mo kayang ilabas, i-open sa person mo. Kaya itong person mo medyo nalilito rin Kaya malamang ito ang maganap sa inyo, yung ibang Leo Ito ang maging trigger dahil sa bigla ka nalang sumabog. Bigla ka nalang naglabas ng kung ano-ano sa bibig mo at magugulat itong person mo na parang bakit ngayon mo lang sinabi? Meron ka palang ganyang nararamdaman, meron ka palang ganyang pinagdadaanan. Yan ang mararamdaman ng person mo. Pero alam mo Leo, kuha pa ako ng ibang card. Alam mo kasi, meron kang ugali na sikreto ka dito eh. Yan din ang isa kong validation na libro. Tsaka yung libro, diba, kung titignan mo may pakpak, gusto mong ilabas yan eh. Gusto mong magkaroon ng laya. Pero, meron kang mabigit na na dinadala dito. Ano ba dinadala mo dito? See? Gusto mo talaga mag-transform. Gusto mo talaga mag-transform, Leo. Bakit ganun ang Bakit ganyan ang paraha mo, Leo? Okay, alam ko na. Get ko na. Okay. Leo, meron ako nakakita sa'yo ditong health issue. Meron ako nakakita sa'yo health issue dito na gusto mong gusto mong sabihin pero hindi mo masabi-sabi. Kung hindi man health issue ito, Leo, personal problem mo. Baka yung iba sa inyo, family problem, na may connection ito sa pera. At malamang ito, tinatago mo ito sa person mo. Ano nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Sige, ikaw. Dalawa. Okay, sige. Tik-tak, tik-tak. Higher power. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Ano ba to? May tanim na ba ang buhay mo, Leo? May sakit ka ba? Health issue kasi sinabi ko eh. Ngayon, ang feeling ng person mo dito, ang akala naman kasi ng person mo dito, nagiging nanlalamig ka na. Parang, kasi nga namatay yung apoy dito kasi inihipan. So, ang validation ko dito, itong person mo, ang akala niya, nawala na yung pagmamahal mo sa kanya. Inisip niya, siguro, ito si Leo, meron ng iba. Maaaring ngayon palang parating tong ganitong kaganapan na sinasabi ko. Or meron kang talagang kadahilanan, Leo. At hindi maramdaman ng person mo kung ano man yun. Yung dating init ng pagmamahal nyo, mukhang wala na eh. Kaya ang inisip ng person mo, baka boring ka na. Kumbaga, tumatakbo na lang yung oras na magkasama kayo, pero hindi ka nag-e-enjoy. Meron ka pa siguro ibang hinahanap. So, sari-sari pumapasok sa isipan ng person mo eh. Kung titingnan mo dito, parang may, parang susi na, parang may maliit na pinto. Siyempre, third eye yan, Pero, dito siya napapa-question kasi siya sa'yo. Na ano ba ang pumapasok sa isipan mo? Kaya, masasabi ko dito, Leo, ikaw, hindi lahat sa inyo makaka-resonate nito, Kung naka-resonate ka, Leo, then take it. Kung hindi naman, just leave it, Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw mag-validate. Pero nakakita ko dito, Leo, isa itong hadlang, At ito ang challenges mo na maaring parating pa lang sa iyo yung ganitong klaseng kaganapan at ikaw lang ang makakapagbago dito. Kasi yung person mo, may pagmamahal sa itong person mo, ang kaso ikaw, Leo, nanlamig ka eh. Kung
kung anong kadahilanan. Baka yung iba nga sa inyo, meron nga kayong health issue, personal problem, meron kang kung anong problema ka, no? And malamang yung iba sa inyo, family problem. And then, konektado rin kasi dito ang pera. So, nahihiya ka sigurong maging pasanin ng person mo, maging pabigat sa kanya. Ayaw mong, meron kang tinatago Ikaw nang nakakaalam yan, Leo, kung ano yung tinatago mo. Hindi ito reading para sa iisang Leo kasi So, yung tinatago mo yan, as long as hindi mo sasabihin sa person mo, hindi kanya maiintindihan. Magkakaroon lang talaga kayo ng misunderstanding. Tatakbo lang ang oras na wala talagang mangyayari sa inyong samahan. Ngayon, Leo, kung ano man ang problema ang meron ka, kung bawa, ngayon mo palang binabalak na sabihin sa person mo, mas makakabuti na mag-open ka. At bahala na yung person mo kung tatanggapin ka niya or hindi. At hiyandahan mo na rin ang sarili mo. The more na maging open ka sa sarili mo, the more na magkakaroon ka ng freedom. Makakalabas ka dyan, makakalipad ka, makakapag-transform ka. Yan ang sinasabi sa inyong baraha. Pero yung iba sa inyong Leo, kuha lang ako ng isang additional na baraha. Lalo na kung ang Leo na meron ka in a relationship ka na, nasa isa kang relasyon, traveling lightly. Simplify your life. So, maari kang makaramdam ng konting desperado para sa pagbabago nga Nakakita ko rin sa Leo na hindi ka nag-e-effort sa inyong samahan ng person mo. Mukhang tinatamad ka na. Siguro, meron kang pinagkakaabalahang ibang bagay. Baka yung iba sa inyo, travel, palakwalakwatsa, pamotor-motor. Mukhang tinatamad ka na kasi. At hindi naman katakataka kung ang person mo maghanap sa iba if ever na gano'n ang sitwasyon nyo, Leo? Or gumawa ng gimmick itong person mo. Kasi nga naman, boring kang kasama Wala siyang nararamdaman sa yung energy, kumbaga, gano'n. Hindi niya napifeel yung commitment niya sa inyong samahan. Maring ikaw or ang person mo, naging disloyal talaga kayo sa inyong relasyon, At saka, alam mo yung isa pang nababasa ko dito sa ating baraha, maring talaga maraming hindi sa inyo makaka-resonate dito, Pero, ang isa pang nakakita ko sa mga baraha natin, maring itong person mo, interesado ito sa, eto parang merong, surprise box dito. Hindi ko alam kung may kaya ka sa buhay, Leo. Pero nakakita ko dito, interesado siya sa kayamanan or katayuan sa lipunan. Hindi ko alam kung gaano kadami ang pera mo or kung ano ang estado ng lipunan na kinakalagyan mo. Pero, mukhang may tao sa paligid mo or maaring itong karelasyon mo mismo, yan ang primera uno na motibo niya. Kaya siya lumapit sa'yo. Ano siya? Kumbaga, ang tawag dito, ang tawag doon? Nakaplano. Meron na siyang sariling schedule plan kung kailan siya sa'yo, lalapit sa'yo. Lahat na detalyado na yung kanyang mga plano. Hindi lahat sa inyo, pero yung iba. At maaring makipag-usap sa'yo, tungkol sa pagbuo ng komportable ninyong sitwasyon, kung paano kayo magkakaroon ng comfortable na communication. Siguro yung iba sa inyo, binabalak na ng person na to, in the near future. Ang gusto ng person mo, Leo, isa kasing, hindi ko naman sinasabing ambisyosa or social climber, pero ang gusto niya, comfortable lifestyle.
Siguro dati, ano siya, no? Gusto niya makaahon talaga. Kasi itong person na to, masasabi ko, kulang ito sa, work ethic. Hindi lahat yung iba sa inyo. See? The seer. Ang dami niyang dito, no? So, kulang ito talaga sa commitment or focus para ma-achieve niya kung ano ba yung gusto niyang ma-achieve. Kaya para sa kanya, the fastest way na mapasa kamay niya kung ano man yun, ay ikaw, Leo. Ikaw ang iaano niya. Wow. Kaya Leo, ang magiging challenge mo dito, kung ikaw ang Leo na kulang ka sa direksyon, ayusin mo na lang yung direksyon mo. Pero, tingin ko naman yung ibang Leo sa inyo, hindi lahat, tingin ko naman, ka, the seer kasi, So, malakas siguro yung intuition mo. Kaya, if ever na merong taong lumapit sa iyo na meron talagang ganitong klaseng, ganitong klaseng, tawag sa Tagalog, nakalimutan ko na. Motibo. Yun, meron siyang ganong klaseng motibo. Tingin ko naman, nakakita ko sa'yo na iiwasan mo yung ganong klase, Pero yung iba sa inyong Leo, Tree of Life. Tree of Life. Yung ibang Leo, tingin ko para wala na kayong, ayaw mo siguro magkakaroon ka ng challenge sa buhay. Parang ayaw mo ng conflict. Parang ayaw ko ng gulo, ayaw ganyan. Kaya, kung ano man ang merong itong person mo, Leo, na bawa mag-open siya sa'yo na may ganito akong problema. Pero tingin ko, Leo, ikaw, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng mga pagtatalo, kaya oo ka na lang siguro ng oo dito. Yun kasi ang akala mo na mas makakabuti sa inyong samahan, sa inyong pamilya, para makaiwas nga sa gulo, minsan magandang bagay din ang pag-iwas, Leo. Pero, sa ibang pagkakataon, maaring humantong talaga ang ilang mga issue na namumuo sa inyong mga damdamin, sa inyong kalooban, lalo na itong person mo, Leo, na kung saan kailangan mo talagang tugunan sa lalong madaling panahon. Baka let's say, Leo, ikaw yung babae, itong asawa mo, lalaki, So, kahit ano sabihin mo sa asawa mo, hindi siya nakakinig. Parang oo lang siya ng oo. Yung ganun. Alam mo yun? Kasi ayaw niya, bawa mag-asawa kayo, di ba? Tapos may mga anak kayo. So, ayaw niyang magkakaroon ng magkaaway-away kayo sa loob ng bahay, magtatalo dahil saan ko sa Pero, ngayon, ikaw, Leo, maaaring pwede rin vice versa, Ikaw, Leo, ang ganito. Tapos yung person mo ang nagsasabi sa'yo. Ngayon, ikaw, Leo, ang ugali mo naman para wala nga lang gulo. Kaya, oo ka na lang ng oo. Hindi mo na pinapansin ng depende kung anong gender ang meron ka, Leo. Sabi ko kanina, example lang sinabi ko na ikaw ang Leo babae at yung asawa mo is lalaki. Baka naman vice versa, ikaw ang Leo lalaki tapos yung asawa mong babae na nag-share sa iyo na ganito, ganyan, ganyan. Pero ikaw naman, Leo, oo ka lang ng oo. Pero sinasabi sa iyo dito ng baraha, hindi all the time oo ka lang ng oo. Kasi may kailangan ka talagang tugunan, bigyan ng aksyon, ituwid ang kung ano mang direksyon dapat na kung ano man yan. So, yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Nakaka tayo ng ibang baraha. Thunder. Kanina dito may wind.
Ito, fire, wind, tas dito naman thunder. The Time Master. Okay. So, Leo, ang challenges mo ngayon dito, sa ating mga baraha, masasabi ko, yung mga issue sa kung paano nyo haharapin, maaaring iba sa inyo ngayon pa lang darating, wala pa kayo nakakita, o yung iba sa inyo sa kasalukuyan nyo na nararanasan, marami sa mga last time sa reading ko, meron nag-send sa akin ng email na tama ma'am, kasalukuyan ganyan ang nangyayari, 100% tama yung reading mo. So, hindi porke tumama ka last time, sa'yo pa rin ang energy na to, Hindi ko alam kung kaninong energy ito nababasa ko, pero take what resonate na lang, Pero dito, kasi yung mga salungat nyo dito, Leo, ikaw at ang person mo, yan yung pagiging magkasalungat nyo, yan talaga ang maaaring maging makaapekto sa inyong relasyon ngayon, Kaya, Leo, sinasabi sa'yo dito ng baraha, na siguraduhin mo na hindi mo itatago yung feelings mo or susugpuin kung ano man yun. Kasi dito nag-aapoy, di ba? Tapos bubugahan mo. So, susugpuin mo kung ano man yung susugpuin mo. Kasi, pag pinatay mo yung apoy, hindi na maibig sabihin na magiging smooth ang inyong relationship, Kaya, maigi siguro na siguraduhin mo talaga dito, Leo, At meron ka sigurong ginagawang pag-iwas din, before. Or, let's say ngayon, umiiwas ka. Ngayon, hindi mo nakakita kung ano yung kalalabasan, yung iba sa inyo, Yung iba sa inyo, ngayon pa lang nyo gagawin ko ano man yung pagbuga na susugpuin nyo yung apoy, Ngayon nyo pala siguro gagawin yan. Yung iba naman sa inyo, baka sinugpo nyo na. Pero, hindi kayo sigurado kung anong direksyon nyo naman dadalhin. Wala kayong plano. So, para maging maganda ang inyong relationship dito, Kasi ito ang magiging dahilan ng paghihirap nyo, pag-uusap nyo. Kasi hindi kayo hahantong, masasabi ko, meron kayong samahan na hahantong talaga ito sa pagguho ng inyong tiwala. Pagguho ng inyong tiwala, pagguho ng inyong pagmamahalan, yung iba sa inyo, o yung iba sa inyo, tiwala ng person mo, maguguho yun. O ikaw mismo, Leo, yung tiwala mo sa person mo, mawawala yun. Baka yung iba sa inyo talaga nawala na rin talaga kayo ng tiwala sa person nyo, Kasi, hindi mo namamalayan mismo, ikaw, Leo, ang gumagawa ng conflict sa inyong samahan. Kaya makakabuti talaga dito talaga, Leo, palagi kong sinasabi, self-realization, self-awareness. Kailangan yung mga, kung meron kayong away, huwag nyo nang ipagpabukas or patagalin pa. Maiging mag-reflect kayo kung bakit ba kayo nag-away. Ano ba ang pinakapunot dulo ng inyong pagtatalo. Or kung hindi man kayo nagtatalo, syempre lalo na pag mag-asawa kayo, Leo, palagi, syempre everyday kayo magkasama sa bahay. Meron talagang dumarating talaga yung pagkainis or konting bagay lang mapupuna mo sa kasama mo sa bahay. So, yung mga ganong klaseng kung ano yung iwas-iwasan mo, tapos meron kang na ilabas sa bibig mo, na hindi mo alam etong person mo nag-iipon. Naiipon na pala yung lahat ng ginagawa mo sa kanya. Kaya, or baka ikaw, Leo, etong person mo ang nag-aano sa'yo, at ikaw ang naipon ngayon. So, mas makakabuti talaga, kilalanin nyo, alamin nyo
At saka communication dito, Leo. At ibang Leo sa inyo, no? Pero hindi rin, tandali lang. Gather. So, meaning, single na Leo ka, or may kapartner ka, may asawa ka man, ang kailangan talaga dito sa inyong relasyon, sa inyong samahan, ay honest communication. At dapat talaga madalas kayo lalo na kung may mga anak kayo, no? Magtipon-tipon kayo, banding, madalas na communication nyo para hindi kayo talaga mauwi sa misunderstanding, yung kanyang haka-haka, yung kanyang kuro-kuro. Kasi pag wala kayong communication, kahit na sabihin mong hindi naman kayo mag-asawa or nanliligaw pa lang, pag hindi mo nakakita, di ba, iisipin mo na, ay, hindi na ako mahal nun. Meron kang sariling haka-haka, meron kang sariling kuro-kuro. Akala mo yung tao, hindi na naghahatid ng chocolate, ng flowers, o hindi na nagpapakita. Akala mo wala nang interest sa'yo. Pero hindi mo lang alam, meron pa siyang ibang ginagawa. Baka nag-aaral pa, baka naman naghahanap ng trabaho. So hindi mo na kasi nakakita yung kanyang activities, lalo na kung magbarkada kayo, tapos biglang hindi na magpaparamdam. Dati palagi kayo magkasama sa gimmick, So mas maigi na paglalimin nyo dito yung inyong samahan, yung inyong communication. Maging honest kayo sa isa't isa. Kaya may asawa ka man o wala na Leo, hindi ko alam kung anong gender mo. Ikaw nang bahalang mag-adjust. Then, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. At itong reading na to, hindi lang para sa iisang Leo, General reading po ito. Okay? So, Leo, maraming salamat sa mga question na sinend nyo. Libo-libo pa po ang nakapasok sa aking email at paunti-unti ko pong nire-replyan yun, yung iba sa inyo na nagre-request po ng personal reading at yung iba naman po nagre-request po sa Power Stone. Pasensya na po kasi ulitin ko lang po, lalo na sa hindi nakakaalam. Konti lang po talaga ang ginagawa ko dito. At saka talagang ritual kasi ang ginagawa ko dito. Hindi ko na sasabihin ko paano ko rin ni-ritualan, pero hindi kasi ako nagbebenta ng Power Stone bracelet nang walang ritual. Okay? So, pasensya na po. Maghintay na lang po muna kayo at magpo-post po ulit ako. Okay? Pero first come, first serve po kasi yun. Kapag nakita nyo, agad kayo. Reply agad po kayo. Okay? So, Leo, maraming salamat sa oras na inilaan nyo at sa mga question nyo at sa inyong like, share, comment at sa mga subscriber ko. Thank you po sa mga baguhan. At sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo. Namaste po. Bye-bye!